So kaya ko sinasabing cosmetic change, kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema, ikaw mismo. Wala pong tunay na unity. Wala pong reconciliation, wala pong kapayapaan hanggat hindi mo inuwi si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Napanood nyo naman yung ating intro dito sa video na to. Wala ko tayong maraming pag-uusapan. Ika nga nitong si Ma'am Joey Dibib, bardago lang to the max ang mga banat nitong si Atty. Vic Rodriguez. Kaugnay ho yan doon sa pananawagan ng courtesy resignation sa lahat ng gabinete nitong si Marcos Jr. Yan na nga ho ba sinasabi natin dyan sa galaw na yan. Naghahanap na naman ho ng mapagbibintangan kung bakit napakapangit ng performance ng kanyang administrasyon at ng performance ng kanyang mga senatorial candidate noong nagdaang eleksyon. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At papasandahan din ho natin ng mabilisan itong madalahirang ali na to. Di ho natin malaman kung anong problema nito. Meron ho sigurong problema sa kanyang katawan, sa kanyang ulo, masakit ang kanyang ulo. Di ho na, kasi yung... Meron ho tayong kakilala na ganyan ng ugali. Papanoorin nyo ho ito mga kababayan. Akala ko niya, sa mga ginagawa niya na yan, na yung mga nagsasalita laban sa kanya, yung mga pumupuna sa mga ginagawa niya, nabubwisit niya. Madam, baka mapagkamalan ho kayong buwang niya sa mga pinaggagawa niyo na yan. Kinukuhanan na lang kayo ng mugshot, magpapa-makeup, makeover pa talaga kayo. Eto, panoorin nyo ito mga kababayan. Mo, just in case isulti na po din yung nadakpan ko, ako na inianhin. Pa-makeup ko daan kay just in case inyo na po din i-share yung viral worldwide. Na ako, thank you kayo sa CIDG 13 for taking care of me. Dahil nga naman dun, nung nakalipas na araw, wag kang magalit, Ma'am Jam Magno, ha? Huwag kang magalit. Ito talaga, di ko inaano itong mga video na ito. Di ko pinagpapansin sa social media. Di ko pinagpapansin mga hanas nito eh. Kaso ang problema ko, parang yung pagka-KSP nyo sumusobra na. Kung hindi ho kayo relevant ngayong mga panahon na to, kung wala kayong pakinabang kay Martin Romualdez, sa katunayan ho niya, napaka-inutil yung vlogger. Ika nga, sa tingin ko sa lahat ng mga nagtatanggol sa administrasyon ni Marcos Jr. at dito kay Martin Romualdez ngayong mga panahon na to, isa kayo sa pinakawalang kwenta. Di ba? Isa ho yang si Jam Magno sa pinakawalang kwenta. Anak ng tokwa, napakaraming issue ni Tambaluslos ni Marcos Jr. Yung issue nyo sa buhay, dumadagdag pa. Imbis na pagtanggol mo na lang yung mga principal mo, pati yung sarili mo ngayon pinagtatanggol mo. Pati yung mga hanas mo sa buhay pinagtatanggol mo. Pagka kasi lumabas kayo sa publiko, tama naman yung ginawa nyo na yan para hindi kayo maispatan. Noon kasing nagroro siya, yung tabas ng yung tabas ng baba niya, hindi kagaya nung tabas noong mga profile picture niya, yung mga larawan niya kumakalat sa social media. Pero di natin tinitignan yan, kumbaga meron lang side by side comparison. Pero kung ano man pinagdadaanan niyo sa buhay, meron hong trabahong nakaatang sa inyo. Ha? Ang tingog, ika nga, pagtanggol yung tingog, administrasyon ni Marcos Jr. Kayo ika nga, lumihis kayo ng landas Ang taas ng pagrespeto, ang paningin sa inyo ng ating mga kababayan, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, napakahusay nyo. Pero ngayon, wala kayong pinag-uusapang issue. Wala kayong masagot sa mga patutsyada sa mga amo nyo. Ang problema nyo ngayon, hindi na namin binabanatan yung mga punto de vista nyo. Bagkus, yung mga tabas na lang ng mga mukha nyo. Kaya para dito kay Jam Magno, kayo? Na ayusin nyo na lang yung mga punto de vista nyo. At wag kayong wala nang problema accent, pa-social, kung talagang yan ang kinakalakyan mo. Pero base dun sa mga nakita naming larawan sa yung mga nakalipas na panahon, hindi yan ang, baka nga kung AI ika nga kung baga isosolve ng AI itong larawan na to at itong larawan na to, baka hindi niya baka sabihin niya magkaibang tao. Ayun na nga, tama na dito kay Jam Magno. Punta na ho tayo sa ating main event dito sa video na to. Yun itong
itong mga banat nitong si Attorney Vic Rodriguez. Tayo ho'y bilib dito kay Attorney Vic. Isa ho siya doon sa mga naging tauhan nitong si Marcos Jr. na hindi na ho kinailangan na maglabas pa ng mag-courtesy resignation yung mga gabinete. Itong mama na to, kaya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ganun na rin lang ho ang kataas ang paningin niya dito kay Attorney Vic Rodriguez. Hindi na ho kinailangan na magkaroon ng direktiba ang presidente na mga gabinete mag-courtesy resignation kayo. Siya ho ay isa doon sa mga una. Isa ho siya sa pinakaunang tauhan ni Marcos Jr. na nung meron ho siyang nakitang palsipikado sa mga nangyayari sa administrasyon, umalis ho siya. Hindi ho siya nagdalawang isip na, naku, little president ako. Ika nga, Marcos Jr. ako. Diba? Hindi ako aalis. Marcos Jr. ako. Kay presidente. Siya ang junior president. Diba? Siya ho yun eh. Pero hindi ho siya nagdalawang isip. Hindi ho siya nag-atubili na, iiska po ako dyan. Nakananto ko. Puro kakurakutan mga pinagagawa nyo. Tapos sinisisi nyo kung kani-kanino. Same scenario. Mga kapalpakan nung antag dito, nung siya pa ang executive secretary, yung mga importation na hanas dyan sa Malacanang o kung ano man yung mga binibintang sa kanya, yun ho gimmick nila doon sa Malacanang. Ngayon naghahanap po sila ng Paul Guy dahil nabisto sila, binagsak ho nila kay Attorney Vic. Yun ang ginawa nila. Pero nagkalitaw-litaw, wala ho talagang kinalaman itong si Attorney Vic. At kung meron man yan, malamang sa malamang, ang bigat ho ng kamay ng administrasyon na to. Gagawan ho nila kayo ng kaso pagka nagustuhan nila. Diba? Gagawan ho nila kayo ng problema. Kaso, paano mo gagawan ng problema? Meron ho siyang Kingmaker, the hard copy. Detalyado, nandoon yung mga resibo, nandoon ang mga sulat, nandoon lahat ng ebidensya na kung saan gusto pa siyang ligawan at gusto pa siyang isama sa administrasyon ni Marcos Jr. Pero umayaw na siya dahil mayroong prinsipyo itong mama. Ano ba sabi nitong si Attorney Vic? Bardago lang to daw. Kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema, ikaw beso. Ang sakit noon, sa totoo lang inano sinusubukan ko, nagbawa ako si Marcos Jr. Tapos sasabihin ako ng ganyan. No, ng dati kong executive secretary, dati kong abogado nung may problema ako sa aking electoral protest, dati kong campaign manager. Diba, sasabihan ako ng ganyan. Masakit ho yan mga kababayan Masakit ho yan. Kaya yung mga ginawa nitong si Marcos Jr. na dito kay Attorney Vic Rodriguez, marami yung mga kasama natin dito alam yon, yung mga talagang hindi gagawin yun na kahit na sa tingin ko kaaway nyo pa kung meron kayong kunyari kaibigan nyo, nag-away kayo. Ngayon nagkaroon ka ng ganong klaseng problema o meron kang pinagdadaan ng ganong klase sa buhay mo, talagang kakalimutan mo yan, pupuntahan mo yan, di ba? Ibang klase ho yan si Marcos Jr. Kaya ang kabangagan niya na yan, ika nga to the bones. Ganun ho katindi ang mama na yan. Kaya yung courtesy resignation na yan, naghahanap lang ho siya ng masisisi na kung bakit nagkakahindot-hindot ang kanyang administrasyon. Kagaya ho ng ating opening salvo kanina, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito bagkus. Nanamnamin ho natin lahat ng mga banat ng ating ito ang ating ito ho yung isa sa pinakamahusay na senador na hindi natin nakamtan. Di ba? Na malaki hong panghihinayang natin sa lahat ng Duterte candidate, kay Attorney Jimmy. Naku, sabihin ko sa inyo, mga may prinsipyo mga kandidato natin, Pastor Apollo Kibuloy, kung anong klaseng mga fabricated case kay VP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Spoke Sari Roque, ganun din ho kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ngayon, napipil na ho natin, Pastor, malapit na ho kayong lumaya. Palakpakan ho tayo, no? Napakagandang balita ho yan. Lahat ng
napakaganda ho ng balita na yan, sa totoo lang. Nung nag-courtesy resignation, aalis na si Bonjing dyan sa DOJ. Lahat ng mga, kahit yan si Tiebe, sa tingin natin, yan. Kasi, di ho natin malaman kung pinipersonal nitong mga walang hiyang gabinete na to, yung mga kinagagalitan ni Marcos Jr., yung mga bumanat kay Marcos Jr., kaya ganyan ho nilang tratuhin yung mga nagsasalita ng masama. Yung mga nagsisiwala sa mga kapalpakan ng administrasyon. Dito sa na to, administrasyon. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin tong si Atty. Vic Rodriguez. Gay. Sabi natin cosmetic change. Cosmetic change lang po ito. Itong paghingi ng courtesy resignation sa mga gabinete. At kung tatanggapin niya, wala ho masyadong magagawa kagaya ng DOTR. Yung Department of Transportation and Rails, si Secretary Vince Dizon, he was off to a very good start. Ang problema lang ni Secretary Dizon, alam ko namang alam niya nung tinanggap niya yung hamon, wala pong pera yung DOTR eh. Binawasan ng 90 billion ni Bongbong Marcos for this year, 2025. So kaya ko sinasabing cosmetic change, kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema, ikaw mismo. Nagpasa ka. Ano yun, kumbaga, yun ang pinakatalagang quotable sa lahat ng sinabi nitong si, matindi ho yun, kahit magpalit-palit ka pa ng mga leader sa iba't ibang departamento, kung ang problema mismo ikaw, walang mangyayari yan, bolahan yan. Diba? Pagpasok pa lang ho niya ng balita kaninang ginawa ho natin, kahapon na ginawa natin yung video na yan, nag-send ho sa atin yan si Ma'am Cathy Binag, palakpakan ho natin yung si Ate Kat, palakpakan ho natin. Pagbukas kong gano'n, may link. Pag-click ko pag-click ko doon sa link, nakita ko agad yung courtesy resignation. Pag-scroll ko, John Vic Remulla, susunod. Tapos, Prasco, yung mga sunod-sunod na ako mga kababayan. Pero ito, meron lang ako siyang panawagan. Auntie Claire, please, huwag kang magre-resign. Gagawa nun natin ng panibagong video yung Auntie Claire na yan. Tayo ay malulungkot kung hindi natin yan si Auntie Claire. Yung pagkakatanggal kay ang pangalan to? Kay Arnel Ignacio. Ano ho yan? Siyempre, maghanap sila ng masisisi kung bakit. Ano bang ginagawa mo sa mga OFW? DMW, diba? Department of Migrant Workers, yung secretary ka, diba? O, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo nawin ang boto ng mga OFW? Hanggang saan ba magagawa ni Arnel Ignacio? Ano ho yan mga kababayan? Hindi ho dun sa lupang binili. Yun ho kung anong naging resulta ng naging boto ng mga OFW. Yun ho talaga ang bottom line dito. Yun ho ang sigurado. Ng maanumalyang 2025 budget. Tinanggal mo yung mga program appropriations. Linipat mo sa unprogram appropriation. At yung PET bills, PET projects, yung AKAP, yung ayuda, ng iyong mga aliado sa politika, yun ang ginawa mong program appropriation. So wala tayong aasahan for the remaining 6 months of the year. Wala po tayong aasahan dyan dahil wala nga pong budget. Ang binuhos lahat sa public works. Ang Department of Education, kinaltasan ng 31 billion ang education sector. So 30 billion binawas mo sa education sector. 91 billion pesos binawas mo sa DOTR. These are major defunding na naranasan ng education sector at ng Department of Transportation. Kaya nga po 'di ba na unsami na yung biyaheng Bicol, naputol yung biyaheng Tutuban hanggang Calamba, apektado na rin. Yung Calamba patulak ng Bicol. Wala po kasing tren. Binaklas po nila yung release. Habang binabaklas yung release, iniwan po yung mga bagon at lahat ng moving inventories at moving parts dyan sa Tutuban. Hindi po tatakbo yung tren ng walang release. So naiwan po sila sa Tutuban at hindi po ito aabot ng Calamba kung wala po yung release. Yan po yung masakit na katotohanan na very, very... Matindi ho yan mga kababayan. Masakit ho yan. Ano magagawa? Pag ba nagkarta si resignation, maitutuloy-tuloy ba yung na yan? Pagtakbo ng mga bagon?
Yung bankruptcy resignation na yan, mababawasan ang illegal na droga. Kasi kung ang sinasabi ni Marcos Jr., malaking factor ang kanyang gabinete kung bakit hindi na isa sa katuparan yung mga dapat na gawin sa kanyang administrasyon. Ngayon, naiintindihan na natin kung ano yung interview niya dito kay Katunying. Kumbaga, ano na yon, pahaging na. Kasi doon pa lang naramdaman ko na may nasisense na ako nak ng toko itong mama na to, may ano to merong mensaheng gustong ipabatid, kaso medyo nawawalan siya ng yagba kaya hindi niya madiretso. Yun na ho pala yun, mga kababayan. Gusto niya na hong tanggalin. Kung ikaw presidente na nasa matinong kaisipan, hindi nyo ho gagawin yun. Sa totoo lang. Kasi kung nasa matinong kaisipan ka, kasi case to case basis. Itong kaso ni Marcos Jr., wala ho siya sa tamang katinuan. Wala ho siya sa katamang katinuan. Kaya kasi bago ka maghalal ng isang iyong secretary o yung gabinete, bago ka magtalaga, magkakaroon ng vetting process yan. Hindi naman pwede kagaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ikaw ba susunod sa mga gusto ko? Ano ba ang training mo? Sundalo, sir. Okay, sir, yes, sir. Ano nangyari dyan? Diyan sa pamahalan niya, puro sa AFP. Kasi, sir, yes, sir. Magagawa, sir. Gagawa natin ng paraan. Yung mga tulak, buhay pa ba? Ba't buhay pa? Ano naman yun? Tulak ka mali yun Pagka pinasok mo yan, alam mo yung sampaa mo, nasa hukay na. Kaya kung magurgur ka, nanlaban ka, may problema ka. Ganun lang naman ho kasimple. Kaya kung itatanong ni tatay, digo, yung mga bangag, buhay pa? Ano to ka? Ba't buhay pa yung mga yan? Gagawin siya. Namimiss ko na si Tatay Digo, sa totoo lang mga kababayan. Kung mayroong mga nangungulila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa ho tayo sa mga nangungulila. Tayo ho dito sa PH Update, mga kasama natin dito, panigurado. Kasi sa kadami-dami na nangyari mga kaganapan, nandyan yung nagkaroon ng halalan, mga campaign sorties, hindi ho natin narinig ang kanyang tinig at marami na ho nakakamiss kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy lang ho nating ipanalangin ng kanyang mabuting karusugan, no? Sana makauwi siya dito at yung kung dumating man ang punto, dahil nasa edad na rin nga ho yan, ang dalangin lang ho natin, gusto ko magkaroon pa siya ng another 10 years, 100 years old, di ka nga. Kung 120, much better. Pero kung hanggang saan man ang bibigay sa kanya ng may kapal, pagpapasalamat po natin yan. Pero sana kung bago man dumating yung punto na yon, yung kanyang pangarap na hindi ho siya kung sakali man magurgur sa isang banyagang bansa. Gusto ko niya talagang magurgur sa kanyang lugar sa Davao City. Ang lugar na pinaganda niya, pinaglingkuran niya ng napakahabang panahon. Ako, nagiging emotional tayo dito. Pagka talaga pinag-uusapan yung mga ganyang klaseng bagay. Kasi narinig ho natin Hindi ko alam kung sa inyo, naaalala nyo pa yung sinasabi niya. Nung namatay si Joma sa Netherlands, diba, nagurguryang si Joma Season, sabi niya, yan ang pinakamasakit na mangyari sa isang Pilipino, na magurgur ka sa isang banyagang bansa. Yan ang pinakamasakit. At kung yun tinuturing ni Tatay Digong na isa sa pinakamasakit, yun hong pinakaayaw nating mangyari sa kanya. At kung nangyari man sa kanya yun, dahil sa kagagawa nitong singagba, walang kapatawaran ho yun, mga kababayan. Bilang taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati kaapu-apuhan nitong si Marcos Jr., kung tatakbo man sa politika, ikukwento ko sa aking kaapu-apuhan na wag yang iboboto dahil nasa genetic na ang pagiging gahaman sa pwesto, pera, kapangyarihan at lahat na. Yan ang ating ikukwento. At doon sa mga kaapu-apuhan nyo, ikwento nyo na rin ho dahil baka makapambudol pa yan si Sando. Big challenge Hirap na, diba? na kinakaharap po ni Secretary Vince Dizon. Masipag yung mama, masinop, at talaga namang nais In fairness kay Vince Dizon, isa ho sa may matinong nakuhang gabinete ni Marcos Jr. yan. Pero kung ako, sabi ko nga, kung ako si Vince Dizon, hindi. Kasi iba kasi pagka presidente siguro nagalok ng pwesto, di ka makatanggi, no? Lalo na kung meron kayong
kaibigan na kaibigan, ika nga, merong nag-middleman sa inyong dalawa para kuhanin kanya. Parang yung dating parang presidente yan eh. Binigyan niya ng mandato ng 32 million kahit na bangag, ika nga 32 million ang nag-uubliga sa iyo diyan. 32 million na Pilipino. Ganyan ho tayong mag-isip sa PH update. Di ho kagaya ng mga Talyanista, Tensay Mada. Basta yan, Duterte, galit. Ganyan, di ba? Yun ang iniisip po natin yung mandato. Kahit na gano'n yung binigay na mandato at gusto mong makatulong at talagang kabisado mo trabaho, bakit ba't di ka tutulong? Ang nanghingi ng tulong sa'yo, yung bumoto dito sa mama na to, na binudol niya nung nagdaang eleksyon. Kaya yung isa sa mga nag-resign, nabalitaan natin, correct nyo ako kung mali ako yan si Secretary Vince Dizon. Tayo ay nalulungkot sa totoo lang. Nalulungkot po tayo. Kala ko nung pumasok siya, DOTR, naku, parang magkakaroon ng pag-asa. Kaso wala namang political will ang presidente. Kaya parang sablay din kahit sinong maging gabinete nitong si Marcos Jr. Wala akong mangyayari. To create and make a difference in his department and ultimately in the lives of ordinary Filipinos, lalo na tayong mga araw-araw na nasa kalsada, yung mga araw-araw na mananakay, subalit wala ho siyang magagawa sapagkat binawasan yung kanyang departamento ng 91 billion pesos. So, kahit palitan mo ng kalihim ang DOTR, wala hong magagawa iyan. Correct. Sapagkat wala pong pondo. Ganon din po yung Department of Education. And again, Correct. I say cosmetic sapagkat propaganda pa lang may tuturing ngayon ito eh. Humingi ka ng courtesy resignation, nagsusumite na isa-isa yung iyong gabinete pero walang katiyakan kung ito ba'y tatanggapin mo. At pag tatanggapin mo, wala rin katiyakan kung mabuti ba yung papalit mong gabinete doon sa lilisanin ng kung sino mang sekretaryo mo na magbibitiw na tatanggapin mo yung courtesy resignation. And again, kung gusto mo ng tulay na reforma, cosmetic change lamang po ito. Babalik tayo sa basic premise. Kung talagang gusto mong baguhin ang direksyon ng ating bansa, iuwi mo si Tatay Digong. Doon tayo magsisimula. Pati yung Palakpakan natin yan si Atty. Vic Rodriguez. Solid. Talagang sa mga laban ho natin dito sa ano na to, sa mga nangyayari sa social media sa ating bansa, hindi ho tayo nag-iisa. Habang merong nananawagan na kung gusto nyong umayos ang usapan, iuwi nyo si Tatay Digong dito. Mangyari na mangyari, hindi aayos ang usapan hanggat yung presidente namin nasa The Hague, Netherlands. Yun lang ho yun mga kababayan. Presidente namin yun eh. Di ba? Presidente ng PDP laban yun. No? Hindi man siya presidente ng Pilipinas, presidente ng PDP laban yun. Nandoon. Naging presidente ng Pilipinas yun. Presidente ko yun. Presidente ng maraming Pilipino yun. Mapahanggang sa ngayon. Siya ang tinitingnan na presidente kasi siya lang ang nagpaka-presidente. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggat hindi nyo inuuwi dito si Tatay Digong, wag muna. Kumbaga, wag muna tayo mag-usap. Pag nasa tamang katinoan ka na, doon tayo mag-usap, Brad. Kasi baka kung ano pa magagawa ko sa'yo. Saludo talaga ako. Ako talaga excited na ako para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sana Pastor Kibuloy makaano na ho kayo, makalaya na kayo dito sa mga development na to, no. Sana. Kasi wala akong kwenta yung kaso sa milyong-milyon. Nakita nyo ho yung bumoto kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa milyong-milyong mga taga-sunod niya, si alias Amanda lang ang nagreklamo. Taknang tokwa. Ilang milyon yun? Kulang-kulang 7 million. 7 million yung bumoto kay Pastor Apollo Kibuloy. 7 million, iisang alias Amanda lang ang magrereklamo. Pambihira. Tokwa. Kung ano yan, nasa 100 nakapila sa DOJ, mag-iisip na ako yan. Ako, Pastor, yariyo kayo dyan. Parang, di ba? Pero isa? Sabagay, di naman hutanga ang ating mga kababayan. Kumbaga, nadadala sila sa propaganda. Nadadala sila doon sa mga splice clip nitong si Pastor Kibuloy. Pero kung malaman nyo lang ho kung anong mga ginagawa niya sa buhay niya, baka mahiya pa ho kayo sa sarili nyo. Pilantropong napakatindi ho niyan. Meron ho siyang mga pinapagawang mga bahay para sa mga batang mga walang magulang. Ika nga. Talagang tinutulungan ho niya. Mga bata, mga walang magulang, yung mga tipong kinukup-kup ho nila
doon sa kanyang foundation, no? Malaman nyo lang ho yung mga sa mga susunod na video, isa-isahin ho natin yung mga mga advokasya nitong si Pastor Apollo Kibuloy na hindi pa siya presidente, na hindi pa ho siya senador, hindi pa wala pa ho siya sa politika, sariling pera ho niya, ginagamit niya ho para makatulong sa ating mga kababayan. Bilib lang ho tayo noong nakilala natin siya. Ibang klase ho talaga, sa totoo lang. Hindi na eleksyon hindi na politika. Baka sabihin niyo namumulitika lang yan si PH, tumatakbo yan si Pastor. Hindi ho. Kung malaman nyo lang ho, yung merong mga foundation yan, yung mga batang mga homeless tinutulungan. Yung mga batang iniiwan ng mga magulang kung saan kinukup-up ho. Meron ho mga nagtatrabaho doon. Parang mga batang bahay kalinga, parang ganun ho yung niya, yung datingan, ika nga. Meron ho mga ganong klaseng programa. Nakakabilib lang ho. Kaya yung alias Amanda, nako, pag alis ni Boying, nako, Pastor, ano yan? Ayos. Ika nga, welcome back, Pastor. Pagka nandiyan na si Pastor Kibuloy, magsasalita si Pastor Kibuloy, magsasalita si Atty. Vic, magsasalita. Nako, ang dami mo nating ika nga, ang dami nating papakinggan. Ang dami mo nating gagawan ng mga reaction video. Excited po talaga tayo kay Pastor Kibuloy. Madiin kasi bumira yan. Lalo na sa mga makakaliwa. Naku, napakadiin ho niyan. Basta mali, talagang sasalansanin niya si Pastor Kibuloy. Pagpapatawag na gusto raw niya ay unity, gusto raw niya ay peace, gusto raw ay reconciliation. Propaganda stunt lang din po ito. Correct. Saan ka makakakita na yung mismong commander-in-chief, yung chief executive, yung presidente ng Pilipinas, sinabi niya, nais siyang makipagkasundo, nais siyang makipagbati, nais niya magkaroon ng reconciliation sa mga Duterte. Saan ka nakakita? Isang Yusek, pinasisinungalingan, yung mismong lumabas sa bibig ng kanyang principal. Yusek lang ito. Yusek lang ito. Iba yung sinasabi, pinasusungalingan niya yung kanyang presidente. Hindi raw po yun patukoy kay sa pamilya Duterte, yung tawag na kapayapaan, reconciliation at unity. Ito raw po ay directed sa Filipino people. Imagine, Yusek lang. Tila sinasabi niyang sinungaling yung kanyang presidente dahil ang talagang konteksto daw nung sinabi ni Bongbong Marcos ay reconciliation at kapayapaan addressed to all the Filipino people, hindi sa pamilya Duterte. Tama, Pilipino rin naman ho sila. Pero binabago niya yung konteksto at yung tema ng mismong naging pahayag ng kanyang Pangulo, na mismong doon sa pahina, social media page mismo ng kanyang Pangulo, i-broadcast diyan sa podcast na yan. So paano ka maniniwala? Ito'y patuloy na bahagi ng napakahaba at elaborate na script ng pambubudol. Ngayon, yung hingi ng peace, unity, and reconciliation, tama na yung landas na tinatahak niya nung simula nung 2021 at 2022. And I'm part of it. Remember, we were campaigning with the message of unity and continuity. Unity and continuity. Siya rin naman ang sumira doon. Kaya yung sinasabi na ayunan niya ng kaaway, wala naman hong nakikipag-away sa kanya. Siya ang nang-away sa mga taong hindi niya dapat inaway. Siya yung nang-away at nanggipit at nanakit sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Nandyan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ipinalibing yung kanyang ama. Walang Pangulo ang gustong magpalibing sa ama ni Bongbong Marcos diyan sa libingan ng mga bayani, si Pangulong Duterte. He gambled. He is a huge part, a substantial part of his political capital nung kanyang pinayagang ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. diyan sa libingan ng mga bayani. Ano sinukli nung Bongbong Marcos, nung anak, nung junior? Ipinakidnap si Pangulong Duterte. Ibinigay sa kamay ng banyaga, nandyan ngayon, nagdurusa diyan sa ICC. At pinagtatawanan pa nung empleyada ng PNG, yung Procter & Gamble. Ibang araw po natin tatalakayin yun at ating i-repost patuloy
yung kanyang ginawang pangungutya kay Pangulong Duterte. Total, gusto naman niyang sumikat. Pasisikatin natin siya sa maling paraan. Ulit yun nga ho. Balik tayo dito sa ating Parang nadaanan ko na yon, di ko na lang pinansin yung ano ba yun, parang parang parlor games. Ano daw tawag sa mayor na nasa ibang bansa? Ay, parang gano'n yung ano hindi ko masyadong pinansin kasi parang ano lang sila yung tipong mga Gen Z, mga millennials na walang kamuwang-muwang sa politika. Ika nga nung isa nating kaibigan mga nagiging bata lang. Nagpapakabata lang. Diba? Pero ngayong mga panahon na to, kung ako may anak, wala nang problema na na magkaroon ng sariling opinyon, magkaroon ng sariling pananaw. Pero doon, kung ikaw alam mo na bilang magulang na base sa yung mga naging karanasan, hindi naman sa napakahabang panahon. Ibig ko sabihin, sa mga nakapalipas na taon, nakalipas na buwan, ikaw naranasan mo na yung mga bagay na naiisip ng iyong anak na ito, ganito ang tama, ganito. Pero ikaw, naranasan mo na rin na naisip na ito yung tama, ito yung ganito. Pero yung pagkakataon na nagturo sa'yo na mayroong problema dyan sa pag-iisip na yan. Ngayon, hindi mo nahahayaan na yung pagkakataon na magturo sa anak mo. Turuan mo na siya na maliyan utoy, maliyan utoy, maliyan ineng. Nagdaan na ako dyan. Yung pagiging akala mo talagang ang galing kong mag-isip. Akala ko dati si Leila de Lima nagdadakip talaga ng droga dyan sa Bilibid. Diba? Akala din. Totoo, yun naman talaga. Kahit tayo. Yun ang nakita natin nung hindi pa natin kilala si Tatay Digong. Naku, yan si de Lima. Hardliner niyan pagdating sa droga. Diba? Ganun talaga. Pero nung na-realize natin, dahil lang pagkakataon na nagturo sa atin, hindi pala ganun ang suma. Ang nagpatotoo mismo si Robin Padilla na talagang pabrika ng droga, yang Bilibid na yan. At noong DOJ secretary siya, ika nga nasa palad niya ang pagpatakbo sa lugar na yan. Bakit hindi niya nasolusyonan ng mga problema dyan pagkus nakikipagsayaw-sayaw pa siya sa mga inmate sa loob ng Bilibid, di ba? Yun ika ngayon yung pagkakataon, sasampalin ka ng katotohanan ng pagkakataon. Ang tadhana ang sasampal sa iyo. Kaya para sa mga magulang dyan, huwag nyo na hong hintayin ng tadhana pa ang sumampal sa inyong mga anak ng katotohanan. Yan si Bam Aquino, hindi yan kumbaga palsipikadong leader yan. Basta yung kunyari, Aquino konektado kay ganito, ganyan sa mga politiko. Falsipikado. Pagka yan, Marcos, Araneta, Romualdez, konektado sa pamilya ni Marcos Jr. Falsipikado. Wala ko kayong maaasahan. Sabihin ko sa inyo, paulit-ulit lang hong mabibigaw ang sambayan ng Pilipino kung ganyan lang hong mag-isip ang bawat mga kababayan natin. Sikat na politiko, sikat ang pamilya, sikat si ganito, sikat si ganyan. Kaya susuportahan ko, iboboto ko. Hindi ho. Huwag kong ganun. Pero kung yan, sikat na apelido, Duterte, merong napatunayan at nung panahon ni Tatay Digong, malayang nakakalakad yung ating mga anak, asawa sa karsada, iba usapan yan. Kahit na Duterte yan kumbaga nananalaytay sa dugo yung pagiging matinong leader. Ngayon, para doon sa mga bumibira kay Tatay Digong dyan, walang problema. Darating yung panahon nyo. Topic ngayong hapon, cosmetic change at command responsibility. Wala pong tunay na unity. Wala pong reconciliation, wala pong kapayapaan hanggat hindi mo inuwi si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Saludo, Iuwi mo si Tatay Digong. Talagang taas ng respeto ko dito sa mama na to. Ibang klase ho talaga. Believe buta. Di lang naman tayo. Mga OFW dyan, maraming bilig dyan kay Atty. Vicro, kay Atty. Jimmy Bondok. Hindi ko alam, meron siyang na-build na community na hindi na-build ng ibang mga senatorial candidate nung nagdaang election. Except dito kay Pastor kasi nasa kulungan yan Meron siyang na-build na community sa social media na nakakapag-tap siya doon sa mga tagapanood ng mga vlogger. Yung niya yung merong something dito sa mama na to. Sa totoo lang. Nagawa ho niya na yung mga bagay na hindi nagawa ng mga kasama niya na pagka ako nagsalita, merong makikinig sa akin.
pagka ako nagsalita, inaabangan yan ng ating mga kababayan. Sa totoo lang, meron nung ganong nangyari nung nag-election sa mga pagsasalita nitong si Atty. Vic Rodriguez. Nakakapag-top siya dun sa mga viewers ng mga vlogger pag nagsalita siya. Kaya nga ako, pinapalabas ko lang dyan para nandiyan kayo eh. Kung wala naman si Atty. Vic, hindi naman, baka wala nga kayo dito eh. Diba? Baka kaya pinapanood nyo ako kasi nandiyan lang si Atty. Vic. Diba? Pagka uwi natin, interviewin natin tong si Atty. Vic. Kung meron pa siyang oras noong kung di siya busy, makikipag lang o kumustahan lang naman. Hindi naman yung bardagulan na puro issue. Kumustahan lang. Kung ano na yung mga niya ngayon, mga hanas niya sa buhay, no. Maraming nabibilib dito sa. Sana bigyan pa tayo ng isang pagkakataon itong si Atty. Vic. Sana bigyan niya ng pagkakataon ang sambayan ng Pilipino sa mga susunod na panahon. Dahil mahusay ho talaga. Sa totoo lang, mahusay ho yan. Yan, yung pagka nakaupo sa sa kahit anong mga alal na pwesto sa pamahalaan, naniniwala tayo kahit mayor, congressman, gobernador, o kung ano man, naniniwala ho tayo, hindi magmamalabis yung mama na yan. Siguro yung mga nasa baba niya, hindi niya yung mga gumagawa na side, yung mga sumaside. Kahit kay Tatay Digong, may sumasideline eh. Diba? Yun kasi mahirap pigilan yun. Sa totoo lang. Yung isang gabinete mo, dumiskarte. Maliit lang. Yung pitik-pitik lang. Hindi mo malalaman yun. Hindi malalaman yun. Kung lahat ng magsasabi, naambunan niya, nanahimik lahat yun. Marami yung kahit panahon ni Tatay Digong, hindi naman tayo hipokrito dito. Meron din kumita dyan. Pero hindi ganun kagarapal. Hindi yung tipong pati ang sambayan ng Pilipino, yung pag-unlad ng kabuhayan ng sambayan ng Pilipino, yung seguridad ng sambayan ng Pilipino, makukompromiso dahil sa pagsa-sideline na yan ng mga gabinete ni Tatay Digong. Hindi yung tipong palalampasin nila itong napakalaking bulto ng droga na to dahil sa perang kikitahin ng mga opisyal ng pamahalaan. Hindi naman umabot sa ganun punto, di ba? Hindi umabot. At pagdating sa illegal na droga, talagang walang yan. Walang walang lusot yan pagdating kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Digong sa mga Pilipino. Siya'y kapwa natin Pilipino at naging dating Pangulo, nagsilbi ng marangal, nagsilbi ng tapat at pinaglaban ang kapakanan at seguridad ng ordinaryong Pilipino at ng ating bansa. Tatandaan ho ninyo, yung Marawi Siege, si Pangulong Duterte po ang tumapos nun. At kung naiba-iba ang Pangulo at mahina ang Pangulo, baka hanggang ngayon may Marawi Siege pa. Tanging si Pangulong Duterte lamang ho ang kayang humarap doon sa panahon ng pandemya at yung panahon ng Marawi Siege. Ano sinukli ni Bongbong Marcos? Ayan nga po, pinagkatraidoran, pinagkanulo, ibinigay sa kami ng Banyaga. Tapos ngayon, hihingi ka ng peace, hihingi ka ng unity, hihingi ka ng reconciliation, uwi mo muna si Tatay Digong at siguro masusukat natin yung sinseridad mo kapag inuwi mo si Tatay Digong sa aming mga Pilipino. Correct. At yung paglihis po niya, may nag-notes po ako kanina sa aeroplano habang on flight po kami. Lipas na po kasi yung panahon that Bongbong Marcos will be able to carry out revolutionary steps, revolutionary changes, and revolutionary initiatives. Lipas na po yun. Dapat yan ay ginawa niya day one ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo. I tried when I was still the Executive Secretary, and for a while, we are winning doon sa direksyon na gusto namin. Ayusin pang higit ang ating gobyerno at pababain pa ang antas ng korupsyon. Yung korupsyon po hindi mawawala, mga kababayan, kahit sino pang presidente. At alam din po yan ni Pangulong Duterte. Ipokrito ka kung ikaw tagasunod ng isang administrasyon. Sinabi mo, yan malinis yan, walang yan. Sinungaling ho yan. Pagka merong isang vlogger dyan, sinabi, panahon ni Digong malinis yung administrasyon niya. Walang korupsyon dyan. Sinungaling yan. Ako na nagsasabi sa inyo, kahit kahanay pa natin yan, sasabihin ko sinungaling yan. Maraming kumita, maraming nagkapera. Pero hindi doon sa punto na pati ang seguridad ng sambayan ng Pilipino makukompromiso. Papitik-pitik lang. Pati ang ekonomiya ng sambayan ng Pilipino, ekonomiya ng Pilipinas makukompromiso. Hindi umabot doon sa punto na yun. Ito kasi sa sobrang kagarapalan, ganito katindi. Akap, tupad, number one source of corruption.
flood control, BICAM, korupsyon. As in garapal ho mga kababayan. Itong korupsyon na nangyayari, ang nakukompromiso, ekonomiya, edukasyon, seguridad. Yan hong nakukompromiso dito sa pangungurakot na to ng mga gabinete ng administrasyon ni Marcos Jr. Alam niya, hindi niya alam, problema niya na yon. Hindi excuse yung hindi mo alam. Presidente ka, Brad. Ika nga, presidente ka. Wag mo kami sabihan na, hindi ko alam yan. Si ano lang kasi yan, si ganito yan. Kaya nga, pinag-resign ko na. Julo, lika ka ni Binibining Marlika. Sinabi na rin po yan ni Pangulong Duterte. Ang dapat maging layunin lang po natin o aspirasyon. Kung halimbawa, sa ngayon, 50-60% ang level ng korupsyon, mapababa lang natin ito ng 40 to 30%. Just imagine, Okay na. napakalaking savings ng 30%. 30% of our money na tipid mo sa korupsyon, ibabalik mo sa kaban ng gobyerno, napakaraming school buildings po niyan. Napakaraming serbisyo pong may dadagdag niyan dyan sa ating PhilHealth na binigyang zero budget ni Bongbong Marcos ngayong 2025. Grabe, daming atraso nitong si Marcos Jr. At meron lang ho akong hihingin sa inyong isang pabor dito sa video na to. Mangyaring magpunta ho kayo sa mga social media account nitong isa sa mga iniidolo nating individual dito sa politika sa ating bansa. Walang iba kundi itong si Atty. Vic Rodriguez. So yan sa mga kandidato na talagang nung nakita ho natin ng kung trajectory ng hindi pa tayo nawawalan ng pag-asa kay na Pastor Kibuloy, kay na Atty. Jim Bondo, kay na Sir Philip Salvador, di ho tayo nawawalan ng pag-asa. In high spirit tayo kung tawagin, kahit na nung medyo nakikita natin medyo malalim sila, pero hindi ganun kalalim na yung tipong walang naging karga yung mga naging pag-endorso nitong si dating Pangulong Rodrigo Divisara sa kanila. Yun ho talagang nangyari, marami hong na-overvote na mga balota. Yun ho yung ating pinanghahawakan dito. Kaya kahit sino magtanong sa atin, nung pagkatapos ng eleksyon, sinasabi na malaking dayan ang nangyari. Imagine, hindi pa ho natin napag-usapan yun sa susunod na video na yun. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Suportahan din ho natin lahat ng mga vlogger na nagpapahayag ng katotohanan ngayong mga panahon na to. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Mabuhay! Mabuhay yung lahat ng mga taga-suporta natin dito sa PH Update. Mabuhay ho kayong lahat. Maraming salamat sa araw-araw na pagsama nyo sa ating mga video sa pagbibigay natin ng punto de vista sa mga pinapanood nating video. Maraming salamat mga kababayan. Mahalin natin ang Pilipinas.